Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Sa pagpapatuloy ng nakakakilabot na kwentong personal na karanasang kababalaghan ni Jasper Cabral, ang kwento ng Ang Refleksyon sa Fort Santiago. Paglingon ko sa kanan ay meron ngang taong nakatayo. At dahil medyo madilim na nung mga oras na yon, hindi ko agad natukoy kung sino o ano iyon, kaya mas lalo pa akong kinabahan. Hanggang sa unti-unti ko na itong mamukhaan nung sumindi na ang ilaw. Ito pala ay rebulto ni Dr. Jose Rizal sa loob ng Rizal's Chapel Cell. Dito siya inilipat noon pagkatapos niyang mamalagi ng 56 na araw na pagkakakulong sa Soldiers Barracks. Pagkatapos namin silipin at kuhaan ng picture ang chapel cell, ay dumaan na kami sa Postigo de la Nuestra Señora de Soledad papunta sa Riverside Promenade. Napakaganda doon at ang sarap pa ng hangin. Nanatili muna kami na mga 15 minutes bago kami pumasok muli sa Fort Santiago. Pagkapasok, dumiretso kami sa dungeons. Ito ay orihinal na paggawaan ng mga bala noon pero di kalaunan ay ginawang kulungan. Pagkatapos ng Battle of Manila noong 1945 ay may 600 na aagnas na bangkay na mga sundalo ang natagpuan dito. Ang mga katawan ay inilibing sa kalapit na lugar at minarkahan ng isang puting krus na gawa sa marmol. Masikip ang daanan papasok sa dungeons na kung hindi ka mag-iingat ay siguradong mauuntog ang ulo mo. Sa loob ay kulob at manipis ang hangin. Parang ang hirap huminga. Samahan pa ng sobrang bigat na pakiramdam na parang may presensyang hindi mo maipaliwanag. Para bang meron na lang biglang kakalabit o bubulong sa'yo. Di ko kinayang manatili ng matagal sa loob kaya lumabas na rin kami kaagad. Pagkalabas, ay dumiretso na kami sa Baluarte de Santa Barbara na kalapit lamang ng dungeons. Ipinangalan ang gusaling ito kay Santa Barbara, patrons of armorers and artillerymen. Ito ay nagsilbi noon na defensive structure para maprotektahan ang Fort Santiago sa pag-atake at pagpasok ng mga kalaban galing sa Ilog Pasig. Ngayon, ang gusaling ito ay nagsisilbing I Make History Fortress kung saan makikita ang Lego models ng Lost Landmarks of Intramuros. Papasok pa lang sa loob ng gusali ay iba na ang aking pakiramdam. May kakaibang lamig na dumaloy mula sa aking paa patungo sa aking ulo at ang tibok ng aking puso'y dahan-dahan na ring bumibilis. Nabanggit ko rin sa aking girlfriend na biglang ang lamig, no? At sinagot niya naman ako na hindi naman. Binaliwala ko na lang ang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon at nagpatuloy sa paglilibot at pagtingin ng Lego models. Pero kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na wala lang yon at ibang-iba talaga ang pakiramdam, para bang may sumusunod na kakaiba sa'yo at may mga matang nagmamatsyag sa gilid. Ang pakiramdam na ito ay mas tumindi pa nung paakyat na kami sa ikalawang palapag ng gusali. Para bang may kakaiba ng lamig ang bumalot at nanuot sa aking katawan. Kaya nagtayuan ang balahibo ko sa braso, binti at batok. Pero kahit kinikilabutan na ako ng mga sandaling iyon, ay hindi ko lang pinahalata. Nagpatuloy lang kami sa pagtingin ng mga nakadisplay na bagay sa ikalawang palapag hanggang sa nakakita kami ng isang spot para kumuha ng litrato. Ito ay isang bintana. Wala namang masyadong kakaiba rito pero gugustuhin mong kumuha ng litrato na ito ang background. Naghintay kami dahil merong nauna sa amin na pamilya na kumukuha ng litrato sa may bintana. Habang kumukuha ng litrato, ang isa nilang kasama, biglang nahulog ang cellphone na ginamit nito. Pero ang kakaiba ay tumalbog ito sa ere ng 3 beses na para bang tumama sa isang bagay na di nakikita bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Isinawalang bahala na lang namin ang aming nasaksihan.
At nung umalis na ang grupo na yon, ay kumuha na kami ng litrato na background ang bintana. Pagkatapos ay lumabas na kami sa gusali. Nagpatuloy rin kami sa pag-iikot at pinuntahan ang iba pang lugar sa loob ng Fort Santiago. Ngunit ang mabigat na pakiramdam ay hindi pa rin maalis-alis. Para bang may kasama kaming naglilibot din pero hindi namin nakikita. Bago kami lumabas sa Fort Santiago, ay nag-ikot pa kami sa Baluartillo de San Francisco Javier at naglakad sa walkway sa gilid ng pader. Pagdating namin sa dulo ay may hagdan at bumaba kami na sakto naman na may mga upuan. Nagpahinga muna kami doon saglit para pag-usapan kung ano ang susunod naming pupuntahan. Sa mga oras na yon ay nabanggit ko sa mga kasama ko na Ang sama ng pakiramdam ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Mabigat at masakit din ang ulo ko. Para akong nasusuka. ang kaibigan naman namin ay nakaramdam ng matinding lungkot na di niya maipaliwanag kung bakit. Ang bigat din ng pakiramdam ko. Nalulungkot ako pero hindi ko maintindihan. At bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Sinubukan kong hanapan ng lohikal na rason ang aming mga kakaibang naramdaman. Kaya nasabi ko na lang na Baka gutom lang ito. Kain na lang tayo. mag-aalas 8 na rin kasi ng gabi ng oras na yon. Naglakad kami sa gilid ng Plaza Moriones hanggang sa makalabas na kami sa gate. Habang kami ay naglalakad patungo sa direksyon ng Manila Cathedral, ay napansin namin na may sumusunod sa aming itim na pusa. Itim na itim ang balahibo nito at ang mga mata ay kulay berde. Malambing naman ito at mukhang sanay na sa tao. Tumigil lang ito sa pagsunod nang makarating kami sa Palasyo del Gobernador na kalapit at tawid lamang ng Manila Cathedral. At doon rin sa bandang lugar na iyon ay medyo gumaan na ang aking pakiramdam. Nagpatuloy kami sa paglalakad para maghanap ng kakainan hanggang sa nakarating kami sa Barbara's Heritage Restaurant at napagdesisyonan namin na doon na lamang kami maghupunan. Masarap at na-enjoy naman namin ang pagkain sa restaurant na iyon. Pero habang kami ay kumakain, ay di pa rin maalis sa aming isipan ang naranasan namin sa loob ng Fort Santiago. Tinignan din namin ang mga pictures na kuha namin at nagulat kami nang mapansin namin ang isang kakaibang larawan. Ito ay ang picture na kuha sa may bintana sa ikalawang palapag ng Baluarte de Santa Barbara. Sa litrato ay maaaninag mo ang refleksyon ng isang lalaki na itim ang buhok, walang mukha at nakasuot ng itim na Amerikana at nakaharap ito sa kasama namin na sa litrato na iyon ay nakatalikod sa bintana. Ibig sabihin ay kung refleksyon yun ng kasama namin ay dapat nakatalikod din, pero ang refleksyon na iyon ay nakaharap. Ako ang kumuha ng litrato na iyon pero hindi ko rin siya refleksyon at sigurado ako doon dahil sa anggulo ng pagkakuha ng litrato, malabong refleksyon ko ito dahil ang katapat ko ay pader. Kinilabutan na naman ako at tila may bumalot na naman na lamig sa buo kong katawan. Hindi man ako mapaniwalain sa ganitong bagay pero kakaiba talaga ang karanasan na iyon at bigla na lang sumagi sa isip ko ang isang pamahiin ng pagpag. Kaya nagyaya na lang ako dumaan sa isang coffee shop bago tuluyang umuwi para magpagpag para kung may sumama man sa aming multo o kakaibang nilalang ay hindi ito maidala sa aming mga bahay. Mga lagpas 1 oras din kami tumambay sa isang sikat na coffee shop bago tuluyang umuwi. Pagdating sa bahay ay buti na wala na ang masamang pakiramdam. Ngunit di pa rin maaalis sa aking isip ang nangyari. Marahil merong lohikal na eksplanasyon ang mga eksperto sa larangan ng photography sa litrato na kuha namin sa bintana. Pero kahit anong paliwanag pa yan, walang makakatumbas at kakaiba talaga ang kilabot na naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Ikaw, meron ka rin bang kaparehas na karanasan sa loob ng Fort Santiago? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, sumama pala siya sa bahay mo.